pumasok po siya na wala po siyang tsinelas. So tinanong ko po siya, late pa rin po siyang dumating noon. Sabi ko sa kanya, Brian, putik na putik po ang kanyang paa. Brian na... Buhat-buhat ni Brian na napakabigat. Yes po, naiiyak talaga si Brian. Dahil po sa sitwasyon ni Brian, yung dala-dala po niya yung talong. So, ang iniisip ko doon, kung siya yung anak ko, kung anak ko po siya, kawawa ko talaga. Bakit Totoy, mas gusto mong magtinda kaysa manghingi ng pera? Ilan taong kalaang? 11? Sipag mo naman Totoy. 11 pa lang ay paghahanap buhay ng nasa isip mo. Wala na kasi po akong magdala. Ha? Nandito po kami ngayon sa eskwelahan kung saan nag-aaral po si Brian. Pinuntahan po namin ang guro na gumagabay kay Brian. Po yung kalagayan ng bata. Nandito po kami ngayon sa Juan Morente Senior Memorial Pilot School SPED Center po. So, kakausapin po natin si Ma'am. Ano po ba ang ibig sabihin ng SPED, yung program na SPED of Education ng DepEd? So, ang special education na programa ng ating Department of Education natin ngayon ay para ma-cater ang mga bata sa upang sila ay ma-enhance ang learning. Brian nga po ay dito sa atin na ka-enroll officially sa Digital Gain Applying Knowledge. Kasi po, siya po ay from grade 2, hindi pa po talaga siya marunong bumasa at mag-compute. So, how come po napupunta siya ng grade 3? Kaya dito po siya naka-enroll sa akin. Bali po ang focus ng mga SPED, yung mga batang slow learner o talagang parang hindi po sila maka-cope up dun sa turo na yes po, sa regular na turo ng mga estudyante. Yes po. Ang number one provision po kasi or goal ng special education is yung inclusive education po na tinatawag natin. So kasi nga po, hindi sila ma-include before, kaya nga po nagkaroon tayo ng special education para ma-cater ang kanilang needs. Opo. At pagdating po ng tamang panahon ay ilagay po sila sa inclusive education. Ano yung tinatawag na rin po natin na mainstreaming. Okay po. So bali, hindi ko po pinapakita si Madam dahil para po sa kanyang privacy na rin. Kaya yung conversation lang po namin yung maririnig ninyo or yun po yung makikita nyo ako lang para po yung privacy ni Ma'am ay nagalang po natin. Bali, respect na po kay Madam. So yung gusto ko pong malaman din na ano po ang performance o ano po ang kalagayan ni Brian sa pag-aaral po. Face-to-face pa, masasabi ko po na si Brian ay maayos na bata. Kasi siya po ay makikitaan nyo na napakasipag po siya sa pag-aaral. Sa paggagawa po niya ng homework niya, talaga po siya ay porsigido. Nandun po yung kanyang study habit. Talagang masasabi ko po na si Brian ay masipag na bata sa pag-aaral. Po siyang pumasok ng late. So as teacher po, itinatanong ko po siya bago pumasok ng room kung bakit siya late. So ang malimit po niyang reasons, nagbantay pa po ako ng pinsan ko. So, ang ginagawa po niya, kahit late po siya, pumapasok po siya. Para lang po wala siyang mamiss na lesson.
Ganun po kasipag yung Yes bata. po. At saka may time din po na pumapasok siya, malimit, hindi pa rin po siya kumakain. Almusal, pumapasok na wala po siyang baon. So kami po dito, nag-aambag-ambag po kami mga guro. Ako po, personally, nabibigay po ng baon sa kanya. At pasalamat din nga po kami dahil naisama po namin, kahit po ang SPED ay hindi po kasama sa feeding program ng aming division, ay talagang naipakiusap po namin siya through the Si Brian po? Yes po. Aming nurse ng aming district at saka po dun sa feeding coordinator to provide po the feeding para sa kanya. Para hindi na maisama po yes siya po. sa program. Kasi po minsan, pumapasok po siya sa umaga, malimit po nag-a-absent na po siya sa hapon. So pag kinabukasan po, tinatanong ko siya, Brian, bakit hindi ka pumasok kahapon? Ang malimit po niyang reason ay wala daw po silang pananghalian. Kaya hindi na lang po siya pumapasok. Kaya yun na rin po yung isang way na nakita ko para hindi po siya mag-absent sa school. Isama siya sa feeding program kasi po ang feeding po namin is lunch. Opo. Opo. Tapos nung wala pa naman pong feeding, ang ginagawa ko po, isinasama ko na lang po siya sa amin. Doon ko na lang po siya pinapakain ng tanghalian. Bali po, personally, kayo po talaga ang umaksyon noon nung wala Yes pang po. feeding na Yes ganyan. po. Kayo po ang nagsasama kay Brian Po, sinasama ko po siya sa bahay namin. sa bahay po ninyo, no? Para lang po siya makakain, para hindi po siya mag-absent. Absent para ng hindi po hapon. niya ma-miss ang mga lessons. Ngayon, anong grade po niya? Ngayon po kasi kami dito sa SPED ay non-graded po kami. Pero yung inastan po niya nung nasa elementary po siya is grade 2. So incoming grade 3 na po siya. Na yung lessons naman po niya, inihahabol ko po siya para makakuha siya ng lessons for grade 3. If ready na po siya na mag-enroll sa grade 3. Yun po yung regular na elementary. Yes po, yun po yung graded. Pero dapat sa kanyang edad, Sa kanyang edad po ngayon, dapat po ay na grade 5 na po siya. Grade 5 na po siya. yun po Sa ang kanyang dapat edad. na pinapasukan Yes po. na sa ano niya. Opo. Kaya lang nga po, hindi namin siya mailagay doon kasi nga po, yung kanyang chronological age at ang mental age po niya ay hindi po magkaugma. So kawawa din naman po yung bata kung pipilitin po natin siyang pakainin kumbaga ng lessons na hindi naman niya kayang i-absorb. Opo. Mga pangangailangan po dito Okay. sa eskwelahan ni Brian, kung ano po yung mga ma-advise niyo po sa amin. Okay. So sa ngayon po na nandito po tayo sa panahon ng new normal, ang number one po talagang need or needs ng mga bata, especially po si Brian, ay gadgets. Like po ng Android cellphone or laptop. Ay syempre po, kailangan din po yun ng load or internet connection. Kasi po, sa ngayon, modular print po kami ang aming ginagamit. So binibigyan lang po namin sila ng modules para po sa kanilang mga lessons. So ang nahihirapan po kami is monitoring. Kasi nga po, alam naman po natin na kahit hindi po natin aminin sa ating mga sarili na hindi po natin sure kung ang bata po ang nagsasagot ng kanilang mga modules. Kasi po, minsan nga, marami po na-encounter namin. Ang gaganda ng sulat. Naku, parang PS ka talaga. So, hindi po namin nalalaman kung talagang alam yun ng bata yung nasa lesson po ng aming mga modules. So, ang number one po talagang needs ng bata ngayon is gadget. Kung yung gadget po ang gagamitin, ano po ang magiging interaction sa paggamit po yung gadget? Okay, so kung magkakaroon po siya ng gadget, ay madali po namin mamomonitor ang bata. Magkakaroon po kami ng Zoom meeting or online class para po madali namin malaman at madali din namin ma-deliver ang lesson namin. Lalo na rin po kapag may inquiries po ang mga parents or si Brian. Kapag may gadgets po sila, madali po silang makapag-inquire sa amin, lalo na po sa aking teacher. Kasi Para yun po po mas yung, madali nilang maintindihan ang lesson. yung po ang mga number one na kailangan. Yes po. Ang kasunod na rin po nito, syempre, nag-uusap po tayo tungkol sa education ni Brian. Opo. So, hindi lang naman po yun meron pa rin pong basic needs si Brian. Kasi nga, kung may gadgets naman siya, kulang naman siya sa basic needs, gaya po ng food, vitamins, damit, tirahan. Kung makikita niyo lang po ang bahay ni na Brian, Opo. kayo na po ang bahalang maghusga or kung ano ang kanya talagang pangangailangan. Kasi number one din po yung damit, pagkain. Kasi nga po, kung kulang sa nutrisyon ng isang bata, hindi rin po yan makaka-absorb ng learning.
Lalo na pag pumapasok, Yes walang po. kain. Ano po yung mga na-experience nyo nung nag-face-to-face po kayo kay Brian on na minsan ba pumapasok siya na anong itsura niya galing sa bahay nila? Okay, so marami po akong mga experiences nung face-to-face pa po kay Brian. So ang una ko pong na-experience dyan, pumasok po siya na wala po siyang tsinelas. So tinanong ko po siya, late pa rin po siyang dumating noon. Sabi ko sa kanya, Brian, putit na putit po ang kanyang paa, mga paa niya. Sabi ko, Brian, bakit ka late? Bakit wala kang tsinelas? Eh, baka mabubog ka doon sa dinaraanan mo pagpasok. Kasi po, napakalayo po talaga ng bahay ni Brian. Hindi po yan nagsasakay, talaga naglalakad lang po. So, ang sinabi po niya sa akin, Madam, ako po ay late na. Ako po ay nagtatakbo. Nagtatakbo daw po siya sa pagpasok kasi late na nga siya. Umuulan pa po Yes noon. po, umuulan pa. Sa pagtakbo po niya yun, nasira po, naputol daw po yung kanyang tsinelas. Kaya po nung dumating siya sa paaralan, wala po siyang tsinelas. So ang ginawa ko, nagpabili po ako doon sa aking asawa at binigyan ko po siya ng tsinelas. Para lang po siya ay may bago ng tsinelas. Para makauwi siya ng Yes safe. po. At saka ang isa pa po, si Brian po minsan pumapasok din po siya na yung sabihin na lang po natin na yung damit po niya is parang galing pa sa pagtulog, parang ganun po, na talagang mahirap i-describe na yung may sabihin na lang po natin na medyo marungis pa po siya, minsan hindi pa po naliligo. Yun po. Pero diretso po siyang yes pasok. po. Kaya ang ginagawa ko po, meron naman po kaming mga ayuda galing sa DepEd, may binibigay po sa amin na sabon, toothbrush, toothpaste. So meron na po silang, may kanya-kanya po silang kit dito sa school na nandun po yung toothbrush, sabon. So ang ginawa ko po nung time na yon na hindi po siya nakaligo, nagpakuha po ako sa aking asawa ng damit, ng anak ko rin pong lalaki, tapos pinaligo po siya sa CR para lang po siya makaligo. Para po Para maano siya yung po ay hygiene presko. niya. Ano? Yes po. Hindi rin maiiwasan na syempre bubulihin po ng klase, kaya sinasabihan ko lang po yung mga klase. At ako na rin po mismo yung tumutulong kay Brian para siya maging mabilis. So kayo po talaga ang unang mga nagbigay ng pagmamahal kay Brian. Ano po ang dapat gawin para po yun maitulong nating ma-enhance yung development ng bata ni Brian sa pag-aaral po? Yes po. So ako po bilang guro ni Brian, ang unang-una ko pong mai-advise sa mga kasama niya sa bahay, lalong-lalo na po sa guardian, ay yun pong proper guidance. Kasi po, kung may proper guidance po siya, ay mas lalo pa pong ma-enhance ang learning niya. Kasi po, nandun na po talaga yung initiative ni Brian para matuto. So, ang kulang po talaga kasi ay guidance. So, number 2 po is yung stop child labor. Kasi po, talagang na-experience po namin, dito po sa paaralan, pumupunta po si Brian, sunong-sunong po ang isang palangganang stainless na malaking palanggana po siya, hindi basta palanggana, punong-puno po siya ng talong. So, dapat po ma-stop yung gano'n na child labor para po ang bata is makapokus sa kanyang pag-aaral. At ang hindi rin po maiiwasan kasi nga po salat sila sa financial. So, ang ginagawa na lang po namin mga kaguruan dito sa pilot Sa school, pilot. kasama na rin po ang aming mga school heads, ay bumibili po kami ng talong sa kanya talaga. Parang kayo na po Yes umuubos or nababawasan Yes, para at least po, mabawasan po yung sunong-sunong ni Brian na buhat-buhat ni Brian na napakabigat yes po, na. naiiyak talaga si Brian. Dahil po sa sitwasyon ni Brian, yung dala-dala po niya yung talong. So, ang iniisip ko doon, kung siya yung anak ko, kung anak ko po siya, kawawa ko talaga. Pasensya na po pero talagang nagiging emotional po ako kasi ako po personally, nami-witness ko po yung kalagayan ni Brian. So, ang ginagawa po namin dito, binibilhan na lang po namin siya nung tinitinda niya. Para at least sa ganung paraan makatulong po kami sa kanya. Opo. Para po gumaan yung kanyang daladala. Pero sa isang banda rin po, sir, natutuwa din po kasi kami kasi may learning siya. Marunong siya magkwenta. Binabayaran po namin siya ng 100 pesos, 50 pesos. Opo. Alam po niya yung tamang change, tamang sukli para sa amin. So at least, kahit sa
ganung paraan na nagsa-child labor siya, may learning pa rin pong nangyayari. Lalo na yung pakikipagsalamuha din sa mga po. tao. Oho. Tapos sinasabihan na rin lang po namin lagi siya na proper yung social distancing sa kanyang mamimili, Opo. at saka yung alcohol, at saka yung pera, ingatan. Ingatan ang pera. Ang kasunod po doon na dapat po gawin siguro din is i-provide po natin si Brian ng kanyang mga basic needs. Lalong-lalo na po ng pagkain, vitamins, kasi kung makikita niyo yung katawan ni Brian, parang Sobrang payat. Yes po, kulang na kulang po siya. Kaya nga po, nung pinakiusap ko po siya sa feeding program namin, kasi ang talaga lang kung kinikita ng feeding program ng school is yung mga malnourished. Opo. So si Brian po, kaya po hindi kami nahirapang ipakiusap, nang timbangin po namin siya, malnourished po talaga siya. Kaya Underweight nabigyan po siya. Yes po. Kaya po siya nabigyan ng slot sa aming feeding program. Okay, so at ang last po na mai-suggest ko po para ma-enhance ang learning niya is yun po talagang availability of gadgets. Para po ma-enhance yung learning. Yung kailangan po niyang gadget para sa Zoom, Yes po. ma-monitor po na ninyo Yes mismo, po. madam, Mas ano mabilis po, po namin ma-monitor. yung Yes. kanyang learning kung Yes. nasaan na at natuturuan. Kasi kung module lang tapos wala po mag-guide doon Yes sa po. mismong guardian, Nahihirapan po. mahihirapan po talagang At saka, iangat yung yes po. kanyang At kung meron man kung learning. halimbawa kung may gadgets na po si Brian, so makaka-download na po sila ng mga lessons na pwede po nilang pag-aralan in advance. in advance Yes po. po. Yun Para po mas ang lalong ma-enhance yung kahalagahan ng gadget learning. Yes. para kay Brian. Yung sa edad po niya, yung sa weight ng katawan niya, sa tingin ko po is mas mabigat pa yung sunong-sunong niyang planggana ng puno po ng talong. Mas mabigat pa sa kanya. Kami po ay nagpapasalamat kay Madam na nabigyan po tayo ng pagkakataon na makausap po siya about sa kalagayan mismo ng bata. Kaya ma'am, marami pong salamat sa inyong Yes po, you're welcome panahon, po. sa inyong oras. Opo. Thank you po. At ako rin po, sir, 10 po ng aking mga kasamahan at ng aming school heads at ng aming division at ng aming pong district supervisor, school heads. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, lalo na po sa inyo, kasi kayo yung binigay ni Lord na maging daan upang si Brian po ay magkaroon ng mas magandang pinagpas. Pagpalaan po kayong lahat ni Lord, and thank you so much. Marami pong salamat at sana ay magabayan natin hanggang sa dulo si Brian. No? Yes po. Napakasipag pong bata.